Hello there! Good morning, good afternoon, good evening everyone. Welcome to Mauski's channel. I am Mauski and salamat at tapadpad kayo dito sa parte ng YouTube na ito kung saan magdi-discuss tayo at magchichismisan tayo all about personal finance, mental health awareness minsan, and financial literacy. Just a disclaimer though, I am not a financial advisor nor a financial planner. So anything na sasabihin ko dito is not in any way finance advice from me to you. Always do your own research and take your own risk. Alright, so right now, madalas ito yung natatanong din sa akin kapag nag-discuss tayo or nag-post tayo about personal finance. So ang tanong would be, ano nga ba yung pinaka-basic na dapat alam mo at establish na sa sarili mo bago ka pumasok sa kahit na anong investment? So the answer for that at ang dapat na meron ka sa utak mo kapag desidido ka na mag-invest is ano nga ba yung goal mo. So ang goal kasi ito talaga yung parang pinaka-anchor para hindi ka mawala kung ano yung dapat mong gawin. Kasi may tendency na kapag nag-invest ka, tapos hindi mo naman alam yung goal mo, di baliwala rin, di ba? Kasi in your end, parang bakit ko nga ba ito ginagawa? Saan nga ba, or para saan nga ba ito? So ito yung bagay na dapat align ka muna sa sarili mo. Let me just start with the background and the history. Nabigay ko na yung background ko dati na nag-invest ako sa Call Financial. And this is something na sana on your end, huwag nyo nang gawin kasi ako ginawa ko siya. Umattend ako sa seminar, nag-decide ako mag-invest just because. Dahil lang gusto ko may iba akong investing. At least nandun na yung unang goal or yung minimal goal ko na kung saan kapag meron akong certain amount of money na hindi kasama dun sa usual na salary ko, is gusto kong may mapaglagyan. Yun lang talaga yung goal ko. Gusto kong magkaroon ng isang paglalagyan kung gusto kong mag-save. So, kaya ako naisip na mag-invest. So, nung time na yon, nung sumama ako sa seminar dun sa Call Financial, ang kinuha ko ay, I think, mutual fund nung time na yon. Kasi, noong mga panahon na yon, yung mutual fund, yun lang yung alam ko. Yun lang yung nababasa ko na parang merong nagmamanage ng fund mo. So, maglalagay ka lang doon kasi sila na bahala kung paano gagawin nila. I don't even know what equity is, what bond is, whatever. So, gusto ko lang, parang feeling ko meron ng maghahawak nun. So, sila nang bahala. So, yun ang dahilan bakit yun ang pinili ko nung initial ko talaga na investment sa Call Financial. Hanggang sa, nung lumaon na, parang muntik na yata a year or nagpas 1 year na rin yata yun. Tinitignan ko yung galaw ng mutual fund ko and yung Call Financial ko and negative pa rin siya. So, sabi ko, bakit ganito? Bakit kaya negative? Hindi ito yung gusto ko. Syempre, of course, gusto ko paging positive siya na everyday tinitignan ko, nakikita ko pula yung port ko. Sabi ko, bakit ganun? Bakit hindi siya nag-green? Doon ko na-realize na, bakit ko nga ba gusto kasing mag-invest? Why? So, doon pumasok yung tanong ko sa sarili ko na tama ba tong ininvestan ko based doon sa kung ano talagang gusto kong mangyari. So, doon na ako nag-start na mag-check or mag-isip pala. Una, magmuni-muni kung ano ba talaga yung gusto ko. And ang gusto ko talaga is hindi magtrabaho. Actually, ito talaga yung ultimate ko. Yung ultimate goal ko, hindi magtrabaho na hanggang 60 years old. Pero may pera na pumapasok sa akin. So, hindi ko pa alam ang ibig sabihin ng passive income noon. Hanggang sa na-research ko lang talaga. Sabi sa inyo, madaming research ang kailangan mong gawin, especially kung walang nagtuturo talaga sa'yo. Which is, I'm happy na at least kahit papano ako sa inyo ngayon,
nakakapagchismisan tayo or nabibigyan ko kayo ng idea. Hindi man yung buong detalye or yung kung paano gagawin mo, anong stocks yung gagawin mo or pipiliin mo. Nabibigyan ko kayo ng idea kung paano kayo magsisimula. So going back, ang inisip ko nung time na yun ay gusto ko nun na hindi ko na kailangan umabot ng 60 years old. May time na magiging optional na lang yung work ko and at the same time may pumapasok sa akin. That's where dividend investing came into picture. So, napag-aralan ko na ang dividend investing pala ay, you may refer to my other videos as well, is yung bibili mong stocks ay meron siyang capacity for capital appreciation o pwede rin bumaba, pagtaas or baba. And at the same time, kung ano't ano man mangyari doon sa capital mo, meron kang pumupunta or bumabalik sa'yo na dividendo. Whether it's annual or quarterly or bi-yearly, at least may bumabalik siya. So that's where I fix myself in na ito yung gusto ko. Doon nag-aral na ako. So, nag-aral ako ng mga bagay or ng mga stocks about dividend investing. Kasi nga mas risky na siya dahil once na hindi na mutual fund or hindi na pooled fund yung kinuha mo, direct stocks na siya, it's up to you kung paano gagawin mo sa kanya. So, yun muna. Nagkaroon ako ng goal. Ano yung goal ko? Ultimate goal ko is not to work for the rest of my life or for at least until I'm in 50s or in my 60s or what. Gusto ko may pumapasok sa akin. So, nung na-realize ko na yon, tinignan ko na ano pa yung under ng umbrella ng dividend investing. Ano pa yung pwedeng tanong na gawin ko sa sarili ko. So, will it be foreign investing na direct stocks or na dividend, direct stocks na dividend or local? Pero both naman on local and foreign, may dalawang tanong pa dyan. That would be, tuwing kailan ba gusto ko matanggap ng dividend? So, mahahanapin mo yun kung may annual, may quarterly, just like what I mentioned a while ago. May monthly ba? Yan. So, hinanap ko yon. And then afterwards, pagka naka-establish or nung na-establish ko na kung ano yung gusto ko, kung local ba or foreign, well, in my end, I ended up with both local and foreign. Pero yung foreign, mutual fund siya. So, that has been discussed on my other vlog, that would be the ALFM. But for the local, I stick with Call Financial. Winidraw ko yung sa mutual fund ko and then nilagay ko siya sa direct stocks. Paano ko naghanap? Of course, syempre titignan mo yung kumpanya, kung stable ba yung company na pipiliin mo. Yung fundamental analysis, that would be yung mga financial statements niya or what. Though hindi mo naman kailangan i-dig deeper yan, lalo kung hindi ka naman accountant, hindi ka naman finance person or something like that. Tinignan ko lang kung anong utility ba, anong sector ba yung gusto ko. So, iba-iba yan pala. So, I wanted to be diversified. Sa una, hindi mo magagawa kasi konti pa lang yung pondo mo. Pero in the long run, kailangan mong i-check kung anong sectors ba ang gusto mong paglagakan ng pera mo. Sectors or kumpanya. Kasi yung kumpanya naman, naka-align siya kung ano yung industriya na kinabibilangan niya. So, ito ba ay utilities, energy, real estate, food, telco, constructions, conglomerate, kung ano man uri ng company siya, IT or whatsoever. Yan, ito yung some of the kind of sectors na pwede mong pagpilian. And also, it should be aligned with your values and what you believe in. Kasi baka nga naman, hindi mo pala gusto ang sigarilyo. Mag-i-invest ka sa kumpanya na naggagawa or nag-manufacture na sigarilyo. So, you have to consider that one as well. And then, baka naman ayaw mo ng mining. Hindi mo gusto kinakalbo yung mga kabundukan natin or what. So, that is something na kailangan mong i-check as well. Okay? So, madami, di ba? Unang tanong mo pa lang yung goal mo ano lang yung goal ko. Pero dun sa goal mo, sumanga-sanga.
And dahil meron kang goal, meron kang layunin, di ba? Parang thesis nga din yan. Ano ba yung objective mo? Ano bang, or anong vision mo? Hindi ka matitempt na ayoko na nga kasi mahirap pala or what. Kasi nakaano ka, parang meron kang tinitignan na ito yung gusto kong mangyari. So, hindi ako titigil hanggat hindi ko nagagawa itong passive income na to, like in my end. So, in your end naman, kung gusto ninyo magkapagpatayo ng bahay, kailangan mo ng growth stock. Hindi ako titigil sa pag-iipon, paglalagay dito sa growth stock na to, kung ano man to, na tataas ng yung kapital ko. Probably in 1 to 5 years, diba? Ng paglalagay ng pera dito. So, doon talaga anchor, just like what I've mentioned a while ago, doon talaga naka-anchor kung ano ang mangyayari sa'yo in the future, kung makakayanan mo bang panindigan yung ginawa mong pag-i-invest sa stock market. Okay? So, that's it for me right now. Hopefully, hindi nyo gawin yung ginawa ko dati. Parang dahil lang gusto ko, dahil lang paycheck to paycheck ako. Well, maganda siya. Yun yung, ang naisip ko lang ngayon is at least maganda na meron akong, hindi goal yung parang intuition na ayoko maging paycheck to paycheck. At kung meron akong pera na spare, gusto ko, may mapaglagyan siya. And yun nga, nakita ko investment. Pero iba siya dun sa talagang goal, specific goal mo na ito yung gusto kong mangyari. Kung nag-invest ako, like in my case, nag-invest ako, what was that? Years ago, gusto ko at the age of 40 ganito. Or kung hindi ko man magawa at the age of 40 or before the age of 40, dapat nakapagsimula na ako. And probably baka naman age of 45, magawa ko na, or age of 50. Hindi ka madidiskaril kapag meron kang goal. Okay? So, yeah. Pag-isipan ninyo bago muna kayo mag-invest para, yun din naman kasi yung sinasabi ko dun sa mga nagtatanong o naghihingi lang din ng insights ko na, ano bang stocks yung pwede kong bilhin? You have to know what is your goal first. And then, kapag nakita mo na or nalaman mo na kung ano yung goal mo, marami nang magsasanga-sanga, just like kanina yung sinabi ko, marami nang magsasanga-sanga dyan na mga bagay na magni-nail, kumbaga magni-nail dun sa wood na ito talaga yung gusto kong mangyari sa buhay ko. So, etong stocks na to gagawin ko. Ay, ayoko pala ng mutual fund. Ay, gusto ko pala ng direct stocks. Gusto ko pala ng dividend stocks. Ay, hindi ko pala gusto ng dividend stocks. Gusto ko pala growth kasi gusto ko bumili ng bahay. Gusto ko bumili ng lupa. So, or rather ng sasakyan. So, dun. Marami kayong magagawa kapag alam niyo kung ano talaga yung gusto ninyong mangyari. Alright? So, that's it for me. Hope you have a nice day today and the rest of the days that will come. Okay, bye-bye.